Isang gabi noong Hunyo 2017, sa isang barangay sa Batangas, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang lalaki. Sa loob ng kanilang tinitirhan, natagpuan ng mga kapitbahay si Darwin Abanilla, 38 anyos. Nakahandusay sa sahig, nanginginig at namimilipit sa sakit. Pilit niyang kinikip-kip ang isang tela habang tinatakpan ang kanyang ibabang bahagi at doon sa sahig, nakatiwangwang ang maselang bahagi ng kanyang katawan at isang patalim. Habang nagkakagulo ang mga tao, si Roma Abanilla, 32 anyos, ay nasa daan palabas ng compound kasama ang 5 taong gulang na anak nila. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Sa kanto ng compound, sumakay siya ng jeep patungong bayan at hindi na lumingon, bagamat naroon ang matinding kaba. Naiwan si Darwin sa loob ng bahay, sumisigaw ng tulong. Ang mga kapitbahay ay nagsitakbo, kumuha ng sasakyan at tumulong sa pagdala sa kanya sa ospital. Nang gabing yon, walang makapaniwala sa nangyari. Bago ang lahat ng ito, 5 taon nang nakalipas nang magsimula ang kwento sa Maynila. Taong 2012, si Roma na tubong Samar ay nagtrabaho sa isang maliit na department store sa Recto bilang sales lady. Isang araw dumating si Darwin, isang bodyguard ng isang politiko na napadpad sa lugar para sa isang pagbisita. Mabilis silang nagkakilala. Sa una, maayos, maginoo at maalalahanin si Darwin. Isang uri ng lalaking magpaparamdam sa isang babae, gaya ni Roma na ligtas siya. Paglipas ng mga buwan, naging magkasintahan sila. Matapos ang kasal noong 2013, lumipat sina Roma at Darwin Abanilla sa isang bahay sa Batangas City na ipinatayo ng lalaki. Tila payapa ang lahat, ngunit nang magbuntis si Roma, nagsimula ang unti-unting pagbabago sa kanilang pagsasama. Natuklasan ni Roma ang kanyang pagiging lasinggero. Nagsimula siyang umuwi ng gabing-gabi at may mga pagkakataong hindi umuwi ng magdamag. Madalas siyang magalit, lalo na kapag walang pera. Ang lalaking minsan niyang minahal ay unti-unting naging estranghero. Sa unang 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, naging mapanigaw si Darwin. Madalas itong umuwing lasing at nagagalit sa maliliit na bagay. Isang gabi, dahil hindi agad nakahain ang hapunan, sinabunutan niya si Roma at pinagsabihan ng walang kwenta. May isang pagkakataon na pinalaya siya ng lalaki sa ulan, kaya't natulog siya sa maliit na kubong gawa sa yero sa likod ng bahay. Nang dumating ang ika-6 na buwan ng pagbubuntis, sinipa siya ni Darwin dahil hindi niya agad nabuksan ang gate. Isinugod siya ng kapitbahay sa health center. Ngunit pag-uwi, wala man lang ipinakitang pag-aalala ang asawa. Simula noon, natutunan niyang manahimik. Ang bawat pasa ay tinatakpan ng pulbos at kolorete upang hindi siya husgahan ng ibang tao. May mga gabi na naririnig ng mga kapitbahay ang sigawan at iyakan. Ngunit kinabukasan ay parang wala lang nangyari. Sinubukan ni Roma na kumawala, ngunit tinakot siya nito at ayaw niyang magkaroon ng isang wasak na pamilya, kung kaya't nanatili siyang nakakapit. Nang ipinanganak niya ang kanilang panganay, inasahan ni Roma na magbabago si Darwin, ngunit ang anak mismo ang naging saksi sa unti-unting pagguho ng tahanan. Madalas umuwing lasing si Darwin. Hihingi ng pera at kapag walang maibigay si Roma ay sisigawan ito at pagbubuhatan ng kamay. Hindi lamang alak ang naging bisyo ni Darwin. Sa mga sumunod na buwan,
nalaman ni Roma sa mga bulong ng mga kapitbahay na may ibang babae raw itong madalas na nakikitang kasama sa may palengke. Isang tindera ng isda na kadalasan ay sumasakay sa motorsiklo ni Darwin kapag hapon. Noong una, ayaw maniwala ni Roma, ngunit nang mapansin niyang minsan ang marka ng lipstick sa damit ng asawa, ay doon niya napagtanto na totoo ang lahat ng bulong-bulungan. Doon niya nalaman na higit pa sa pananakit ang ginagawa ni Darwin. Hindi lang katawan at dangal ang sinisira nito, kundi pati ang natitirang tiwala na pilit niyang pinanghahawakan. Sa mga gabing yun, mas masakit pa kaysa sa sugat ang pakiramdam ng pagkakait ng respeto. Habang siya sa kabila ng lahat, ay patuloy pa ring umaasang magbabago ang lalaking minahal niya. Noong 2016, nawalan ng trabaho si Darwin matapos magkaroon ng tama ang kanyang baga, marahil ay bunga na rin ng kanyang bisyo. Kaya hindi siya pumasa sa medical na kailangan sa kanyang agency. Sa halip na maghanap ng ibang mapagkakakitaan, mas lalo siyang nalulung sa alak. Doon nagsimulang maghanap ng trabaho si Roma upang itaguyod ang pamilya. Namasukan siya bilang cashier sa isang convenience store sa bayan. Araw-araw siyang bumibiyahe, dala ang pagod at takot na muling umuwi. Sa tuwing matatapos ang kanyang shift, binibilisan niya ang pag-uwi, umaasang hindi palasing ang asawa. Ngunit madalas pagpasok pa lang niya sa pinto, sasalubungin na siya ng amoy ng alak at ng malakas na sigaw. Sa mga gabing yon, halos hindi na siya makakain. Ang takot ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi siya makapagreklamo sa barangay dahil sa mga banta ni Darwin. Wala rin siyang kamag-anak sa Batangas na malapitan dahil buhat pa siya sa malayong lugar sa Samar. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng Mayo 2017, hating gabi nang umuwi si Darwin, amoy alak at humihingi ng pera. Ngunit wala nang natira si Roma dahil ipinambili na niya ng gastusin sa bahay at sa kanilang anak. Sa galit, tinulak siya ni Darwin at muling sinaktan. Ilang sandali pa, tumigil si Darwin at doon natulog sa sala. Sa gabing yon, sa loob ng tahanang ilang taon na niyang ginawang kulungan, tahimik na umupo si Roma sa gilid ng kama. Hawak ang tuhod na nanginginig. Habang nakatingin sa natutulog na asawa mula sa nakabukas na pinto, dahan-dahang pumasok sa isip niya ang mga alaala. Ang unang beses ng pananakit, ang mga gabi ng pagiyak at ang kawalan ng pag-asang magbabago pa ang asawa. Ngunit sawa na siya sa ganong sitwasyon. Doon siya napatingin sa kusina. Sa ibabaw ng lababo, nakapatong ang patalim. Sa mahabang sandali, hindi siya kumilos. Pinagmasdan lang niya ang tulog ng lalaki. Ang taong minsan niyang minahal. Ang taong paulit-ulit na sumira sa kanya. Tahimik siyang tumayo sa bawat takbang. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Sa sandaling yon, ang galit, sakit at pagod ay naghalo sa iisang anyo. Isang uri ng lakas na hindi niya kailanman inakala na meron siya. Lumapit siya kay Darwin, huminga ng malalim at sa loob ng ilang segundo, bumagsak sa sahig ang kasaysayan ng lahat ng pang-aabuso. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nagising si Darwin sa tindi ng sakit. Napasigaw ito ng malakas, halos hindi makagalaw at doon niya napagtanto ang ginawa ni Roma sa kanyang pagkalalaki. Nanginginig si Roma, hindi alam ang gagawin. Tumakbo siya patungong kwarto at kinuha ang anak na natutulog. At sa gitna ng isang kaguluhan, lumabas siya ng bahay habang patuloy ang sigaw ni Darwin. Mabilis siyang naglakad palabas ng compound.
Kalong-kalong ang bata at wala halos dala maliban sa kanyang cellphone at pera. Pagdating niya sa kanto, sumakay siya ng jeep patungong terminal at binagtas ang daan patungong Maynila. Samantala, sa loob ng bahay, dumating ang ilang residente matapos marinig ang sigawan. Makikita ang pagkagulantang kay Darwin habang sumisigaw ng tulong. Dinala siya sa ospital ng mga rumespondeng residente. Sa ospital agad siyang isinailalim sa operasyon. Naitahi ng mga doktor ang kanyang sugat at sinubukang ikabit ang nahiwalay niyang bahagi. Ngunit hindi na ito gumana ng normal. Ang trauma ay nanatili, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kanyang isipan. Nang makarecover ilang araw ang lumipas ay nag-file si Darwin ng reklamo laban sa kanyang asawa na si Roma para sa kasong serious physical injuries. Nagsimulang gumulong ang investigasyon. Sa kabilang dako, nakarating si Roma sa Alabang, sa bahay ng kanyang pinsan. Inamin niya rito ang kanyang nagawa at isinalaysay ang lahat ng pangyayari. Ilang linggo matapos ang insidente, natunton ng mga otoridad si Roma Abanilla sa bahay ng kanyang pinsan sa Alabang. Tahimik siyang sumama sa mga pulis, walang pagtutol. Naiwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng pinsan. Sa presinto, habang isinasailalim sa booking procedure, ay isinalaysay ni Roma ang lahat. Isinampa laban sa kanya ang kasong serious physical injuries. Sa kabilang panig, nagpahayag si Darwin Abanilla ng galit at paninindigang ipaglaban ang hustisya para sa sarili. Ngunit sa tulong ng kanyang pinsan at ng isang pribadong abogado, isinampa ni Roma ang counter case laban sa asawa. Lumabas sa mga dokumentong ipininisenta ang medical records na nagpapahayag ng mga pinagdaanan ni Roma sa mahabang panahon. Lumitaw din ang mga testimonya ng mga kapitbahay na nakakaalam sa sitwasyon ng mag-asawa. Sa pagdinig sa kasong isinampa ni Darwin, dinipensahan si Roma ng kanyang abogado at sinabing nawalan ng kakayahan si Roma na makapagdesisyon ng tama at mali ng araw na yon dahil sa dinanas nitong trauma mula kay Darwin. Habang nagpapatuloy ang kaso, lumabas ang psychiatric report ni Roma. Ayon dito, nakitaan siya ng mga sintomas ng battered woman syndrome, isang kondisyon ng matinding takot na bunga ng paulit-ulit na pananakit at kontrol ng asawa. Ipinahayag ng doktor na sa oras ng insidente, maaaring wala sa tamang pag-iisip si Roma, dala ng sobrang takot, pagod at emosyonal na pagkalumpo. Sa huli, isinaalang-alang ng hukom ang mga sirkumtansya at mga ebidensya at nahatulan si Roma ng not guilty dahil sa depensa ng temporary insanity. Samantala, nilitis din ang counter cases na isinampa ni Roma kay Darwin. Matapos suriin ang mga ebidensya at testimonya, napatunayang lumabag si Darwin sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at kaso ng grave threat. Pinatawan siya ng 12 pagkakakulong dahil dito. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang lumutang sa investigasyon ng isang babae ni Darwin na kasalukuyan niyang karelasyon. Hindi rin ito alam na may asawa at anak pala ang lalaki. Dahil dito, idinagdag sa record ni Darwin ang kaso ng concubinage na may hatol na dagdag na 4 na taong pagkakabilanggo. Sa tulong ng abogado, ipinagbili ang bahay at lupang tinitirhan nila sa Batangas. Ipinagutos din ng korte na kalahati ng kabuuang halagang napagbentahan ay mapunta kay Roma bilang kompensasyon at isang bahagi nito ay magiging trust fund para sa kanilang anak. Nang matapos ang lahat ng papeles, umalis si Roma sa Batangas at lumipat sa Maynila. Sa bahay ng kanyang pinsan,
Mula roon unti-unti niyang sinimula ng panibagong buhay. Sa huli natapos ang bangungot ni Roma sa isang hindi inaasahang insidente. Samantala, pinagbayaran ni Darwin ang kanyang mga naging kasalanan. Ngayon ay wala na ang kanyang pamilya. Wala na ang naipundar. Walang bisyo at higit sa lahat, wala na rin ang pagkalalaki na nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Naputol na at hindi na kailanman niya mapapakinabangan.